Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya po mga minamahal, inaayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mga ngaral, ang ating beloved preacher, Brother Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Mansano. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the precious and mighty name of our dearest Jesus, hallelujah, we thank you so much for the victory, for our worship service, hallelujah. We come unto thy throne of grace, through the first prayer of our dearly beloved and noble pastor, evangelist Wildy Shrad Almeida, your end-time prophet. Please forgive us from all of our sins and unrighteousness. Anoint thy word, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. And we cast out all demons, hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po tayong sumigaw ng praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to the King of Kings, the Lord of Lords, our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist Wildy Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and treasure the precious memories and blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po sa inyo lahat, and to all our live webcast viewers all over the world, our beloved visitors, newcomers, welcome to the royal family of God. At patuloy po na tayo pinagpapaabot din po ng isang magandang hapon sa ating beloved beloved Minister Luke Smith, and the whole family and the family of our beloved Fods, at sa lahat po, to all saints of God all over the world. Amen. Praise the Lord. The perfect law of liberty. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sakdal na kautusan ng kalayaan. Atin pong basahin dito po sa James chapter 1 verse 25. Amen. The book of James, chapter 1, verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Ito po sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 1, Talatang 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay pinagpala sa ministeryong ito, mga minamahal ko, na dati-rati tayo po ay alipin ng kasalanan, mga minamahal ko. Hindi magbago ang ating mga buhay, ngunit dumating ang tunay na pangangaral ng salita ng Diyos na ipinangaral sa atin ang sakdal na kautusan. Ang sabi po, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mga minamahal, makita mo ang ating minamahal na mga kapatiran. Dito po, nadadagdagan ng edad, pumuputi na yung buhok, pero nagpe-praise the Lord, nagsasama-sama. Hanggang ngayon, mga minamahal ko, dahil sumunod sa pangangaral ng propeta ng Diyos, mga minamahal ko, hindi na tayo doon sa kapahamakan, bagkos pinangahawakan natin ang kaligtasan na sumasa atin. Dito pa lang sa mundo, protektado tayo ng ating mahal na Panginoon. Walang masamang bagay
na mangyayari sa atin, bagkus lahat ng mga buting bagay ay ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Romans chapter 8, verse 1 and 2, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Ito po'y totoo, mga nararanasan natin. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandun po ang kalayaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya yung iba, paano ba kami mapalaya? Marami ng batas ang ginagawa ng tao, ngunit tila baga hindi nagbabago. Ngunit ang batas ng Diyos ay totoo. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Kaya dito po, mga minamahal ko, isa-isahin mo yung mga taong talagang sukdulan na ang mga kasamaan. Ngunit isang araw, dinala sila dito sa banal na gawain. Hindi na sila nagpapaiyak. Hindi na sila pumapatay. Sila mismo ay umiiyak at nagpapagamit upang ihayag ang kabutihan ng Diyos na pag nasa iyo si Kristo, magbabago ka. Kaya ngayon, hindi na yung mapamuksang armas ang dala. Ang dala po, Biblia. Pagka yun ay naunawaan ng bawat makapakinig, lalo na ang ating mga buhay na patotoo, ito po'y prueba at ebidensya na tayo nga'y anak ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Makumbinsi mo ba yung tao ngayon, mga minamahal? Hindi. Kahit na anong doktrina gawin mo, pabalik-balik, hindi. Pero ating minamahal na mga kapatiran, pag nagpatotoo, sasabihin, saan mo nalaman yan? Totoo naman, naganap sa akin. Kaya kung nais niyong gumaling, kung nais niyong magbago, kung nais niyong totoong kalayaan, nagmumula sa ating dakilang Diyos, halina tayo sama-sama maglingkod sa tunay na Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, buong mundo na ang pinag-uusapan nito. Hindi maiwasan kung ang mga pandemya ay kumikilos na virus, lahat palala ng palala. Ngunit, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ito'y katuparan na ito'y ipapangaral sa buong mundo. Pagkatapos nito ay ang wakas. Nagaganap po yan. Kahit wala tayong passport, kahit hindi tayo makarating doon, ngunit sa magitan po ng social media. Salamat! At ito'y katuparan na ipapangaral nga ang banal at makapangyarihang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang kailangan lang natin, total, tayo'y alipin. We are servants of God. Susunod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Romans, chapter 16, verse 19. Atin pong basahin. Amen. From the book of Romans, chapter 16, verse 19. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil. Mga taga-Romang Kapitulo 16, versikulo 19. Sapagkat ang iyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Darapat ibig ko na kayo maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord, for this is right. Yan ang katotohanan. Susundin na natin ang lahat ng kautusan, ang lahat na ipinapangaral ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay isang tiyak na bagay. Saan ka man mapunta sa ibang bansa, sabi, for your obedience is come abroad unto all men. At ito po ang kagalakan ng ating dearly beloved, minamahal at ginagalang na pastor and the beloved children, mga minamahal ko. Sapagkat ang iyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Kaya nga, kalimutan na natin ang kasamaan. Talikuran natin yan, mga minamahal ko. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging wise tayo.
Wise unto that which is good. Maging marunong tayo sa kabutihan, mga minamahal ko. Kaya nga, ang salita ng Diyos na ipinapangaral mula sa lugar na ito through the prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida ay naging bantog at may kapangyarihan, mga minamahal ko. Could you imagine, walang face-to-face, pero kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal ko. Meron nga na naginip. Sabi niya, nakita ko ang ating minamahal, iginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeida, nakatayo sa pulpito. Ang hawak niyang mic ay ginto. Lahat magsabing, praise the Lord. Spiritually, ngayon pa lang, mga minamahal ko, kahit kaduluduluhan, sulok ng daigdig, sa panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, kumikilos ang presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat nagsabing, praise the Lord. Kamanghamang ang kanyang gawa, mga minamahal ko. Last week, isa pong Pilipina na nandun po na may karamdamang malala sa dako ng Thailand. Through video call. Mga minamahal ko, nakikiusap ko anong gagawin. Sabi ko sa kanya, nakadalo ka na pala kapatid sa ating banal na gawain. Bakit nung nandito ka sa Pilipinas, hindi mo sinamantala? Bakit hindi ka pa nagpabautismo? Nag-aalinlangan daw siya. Ngayon, anong gusto mo? Gusto ko talaga magpabautismo dahil alam ko, sigurado ang kaligtasan. Sabi ko, may paraan. Ang Diyos ang bahala. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung totoo na 100%. Mangako ka at gawin mo. Pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos, God will make a way when there seems there is no way. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Ikaw, sabi ko sa kanya, propeta ng Diyos ang itinalaga rito sa huling panahon. Ibigay nyo ang dobling paggalang, sumunod kayo sa kanya. Sumunod, mga minamahal ko, subject po siya for operation doon sa Thailand, kaya lang gusto ilipat dito sa Pilipinas. Huwag kapatid, dahil pag inilipat ka rito, maraming protocol. Baka pag lumabas ka sa ospital, isa ka ng abo. Huwag, sabi ko. Diyan pa lang, malayo man, malapit din, aabutin ka ng kapangyarihan ng Diyos. Tama ang pangako ng Diyos, ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit, sila'y magsisigaling. Mga minamahal, nagtaka yung ospital kakaiba. Bigla po siyang lumakas. Bigla po siyang gumaling. Mga minamahal ko, tinupad niya yung pangako niya. Sabi ko, pag ikaw nakalabas, ito ang sundin mo. Lumabas ka niyan, total wala ng paraan. Gagaling ka. Opo. Kung merong pwedeng mag-rent ka ng isang mapag-stayan mo na merong tab, pwede kang mabautisman doon, gawin mo. Kaya lang, nag-iisa po ako Kasama natin ang Diyos. Nandyan ang iyong gadget, i-guide ka namin through baptism. Grabe po ang himala ng ating dakilang Diyos. Nangyari po ang lahat, maging mismo yung kasama niya sa bahay, mga minamahal ko, yung caretaker ng bahay na tinitirhan niya, namangha, sabi niya, pati ako magpapabautismo rin. Isa po siyang Thailander, mga minamahal ko, isa po siyang teacher. Paano nakumbinsi yung babaeng yan? Tingnan niyo po, ang sabi ko, ang panalangin ko kapatid, hindi ka uuwi sa Pilipinas. Mananatili ka dyan, gamitin ka ng ating dakilang Diyos upang ihayag na siya'y buhay at makapangyarihan. Naganap at naganap ang buong katotohanan, mga minamahal ko. Dalawa po silang nabautismuhan sa pangalang ni Jesus. Sa paanong paraan? Meron pong gadget Sila po ay naka-online. Mga minamahal, unang binautisman yung Thailander. Pangalawa, yung ating mahal kapatid. Dalawa sila. Sila'y mga teachers doon sa lugar na yon. Anong kagalakan? Meron po tayo. Salamat sa mahal na Panginoon. Meron palang magagawa ang bawat isa sa atin upang ipagsabi
na meron kang Diyos sa langit na nagmamahal. At ang ating minamahal na mga kapatid, maging yung baguhan, ngayon po sila'y nanonood ng ating live webcast. Lahat magsabing, praise the Lord! Sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa magitan ng social media. Malaking bagay ito dahil dito saan mang sulok ng daigdig, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Lahat magsabing, praise the Lord. Meron pong babala ang banal na kasulatan. Total, perpekto po ang batas na ito mula sa ating dakilang Diyos. Siya ay perpektong Diyos na nagmahal sa atin, mga minamahal ko. Try our very best na masunod ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos. From the book of James, chapter 2, verse 10. Atin pong basahin. In the book of James, chapter 2, verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Dito po sa Gawa, Kapitulo 2, ang talata ay Gs. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may matitisod sa isa, ay magiging makasalanan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tandaan po natin yan, sabi nga po ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. But the gift, regalo po ito. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya kinakailangan pong masunod ang kautusan ng ating dakilang Diyos sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. We are the living armies of God. Pag sinabing sundalo ka, there are 11 general order sa isang sundalo. Pag hindi mo nagawa ang isa, merong katampatang parusa. Pwedeng i-court martial ka, mga minamahal ko, dahil yun ang batas ng isang tunay na sundalo. 11 general order, kailangang masunod mo yun, mga minamahal ko, dahil ikaw ay nakikipagbaka sa kalaban upang ikaw ay magtagumpay. Ganon din po sa atin, mga minamahal ko, ang nais ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Abay, magiging guilty. Sayang po. Kaya try our very best, mga minamahal ko. Kaya minsan, mga kapatiran, dumarating ang mga karamdaman. Tinatanong natin, kinakounsel natin, opo, nasusunod ko pong lahat. Kumusta ka na? Umiinom ka ng gamot? Siyempre, hindi pwedeng magsinungaling. Opo, hindi ko kaya. Mga minamahal, sinasabi po natin, we live by faith. Yung pananampalatayang natutunan natin at sumaatin, mga minamahal ko, mas higit pa yan sa lahat ng kayamanan sa mundong ito, sa kapangyarihan sa mundong ito, dahil ang Diyos ang kikilos, siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sinasabi, mga minamahal sa mga ilan, baguhan okay pa, pero pag tumagal na tayo, mga minamahal ko, wag po. Upang hindi tayo maging guilty, kailangan tayo po ay lubusan 100% na sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya pakinggan natin sa huling panahon. Ito na po ang conclusion. Kailangan nating sumunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Atin pong basahin, mga minamahal. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verses 13 to 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig.
Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Praise the Lord. Kailangan po na masunod ang kalooban ng Diyos. Kung papaano sa tao, 11 orders, sa military, kailangan mo masunod. Mga minamahal ko, isang Thai citizen o Thai national, nakapakinig ng tunay na salita ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kailangan po na masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya nga nasa huling panahon na tayo, ito na yung wakas, mga minamahal ko. Pag sinabing wakas, mag-e-end na ang mundo nating kinalalagyan. Ibig sabihin, do you want the final exit? Ang exit naman natin dito sa mundong ito and our final entry doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang mga bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ang Diyos ay mabuti. Siya'y mahabagin, mga minamahal ko. Pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung paano ang ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeida, ay nagpagal, mga minamahal ko. Going 47 years na tayo, mga minamahal ko. At narito darating ang kanyang kaarawan. Hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. Pinasasalamatan namin, pinakamamahal na Panginoon. Kung wala ang panalangin at totoong pag-agaral, nasaan tayo, mga minamahal ko? Tinuruan tayo upang tayo'y magkaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod sa lahat ng bagay, sa lahat ng kautusan ng ating dakilang Diyos. Kaya dito, natuto tayong magpuri. Sabi nga, habang dagdagan mo ang iyong pagpupuri, mataas na pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mataas na pananampalataya sa ating dakilang Diyos, maging pagtatapat sa lahat ng bagay na ating tinatangkilik, mga minamahal ko, at patuloy na itataas mo, ihahayag mo ang kapangyarihan ng Diyos, at lagi nating alalahanin, mga minamahal ko, ang bawat duty natin, ang bawat tungkulin na iniatang sa atin, anumang bagay na tayo po ay ginagamit sa anumang paraan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, huwag a-absent. Sabi ng ating dearly beloved pastor, huwag a-absent. Mga minamahal ko, maging sa paghayo, huwag a-absent. Lahat magsabing praise the Lord. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po ng banal na kasulatan, bawat gawa, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Hindi na tayo doon sa kasamaan. Narito tayo sa kabutihan. Gamitin tayo para sa kaligtasan ng marami pang tao. Sa ating huling talata, hallelujah, pag nasunod natin ang lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ko, may kapangyarihan tayo. Yung dating umalipin sa atin, mga minamahal ko, dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng mismong sa paa mo, dudurugin mo si Satanas.
Romans chapter 16, verse 20. Amen. Sa ating huling talata, maganda na po ang ating minamahal na mga awit at mga manunugtog. Amen. The book of Romans, chapter 16, verse 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng iyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Napakabait ng Diyos. Dati tayo ang inaapakan ni Satanas. Ngunit dito po, we have the power. Behold, I give unto you power to tread on serpents and over the power of the enemy. Ito po'y katibayan na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong paa. At ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mga mapalad po tayo. Minsan yung mga nagsasabing, nasa katotohanan kami. Kami tama ang doctrine namin, Trinity in person. Sige, magsama-sama sila. Hindi mapalayas yung demonyo, mga minamahal ko. Pag dumating na ang mga kapatiran, maging sino ang ginagamit ng mahal na Panginoon, pag inihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan, inihayag natin na merong nag-iisang Diyos na nahayag sa laman. Trinity in manifestation, mga mahal, pagkatapos maipanalangin yung mga inaalihan ng demonyo, inaalihan ng mga iba't ibang mga bisyo, may mga karamdamang hindi na gumagaling, pagpatong ng kamay, lumalayas ang lahat ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Naalala ko noon, mga minamahal ko, nagsama-sama, 3 klaseng kongregasyon. Kumpleto sila sa instrumento, ngunit yung mga kababaihan, nakapantalon. Ang sabi po nung masamang espiritu, hindi nyo ako kaya, parehas lang tayo. Ngunit, totoo po, sa pangangal ng propeta ng Diyos, in-invite po tayo to the prayer ng ating dearly beloved pastor. Nung banggitin kong merong propeta ng Diyos, ibinanggit ko pa lang yun, nanginginig na po, natatakot na yung masamang espiritu. Pagpatong ng kamay, sabi niya, oo na, suko na, kayo nga ang buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating unang talatang binasa, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Pagpapala, mga minamahal ko, a blessing if we will obey the commandments of our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po ay inaanyayahan, maging ating live webcast viewers. Hallelujah, praise the Lord. It's about time. Sa lahat po ng mga ngayon lang nakadalo, ngayon lang nakapakinig at nakapanood, give your heart a hope. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Pretending and just to hide your shame. But as
thousand faces, blinking back the tears, empty friends and places, all light fire fears. If you're tired and weary, we can have it later. I can understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. Wrap my arms around you, give your heart home. First to watch you struggle. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. But trade your precious birthright. We can be coexist. Wasting precious moments, restless and confused, building up defenses for fears that you'll be used. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you're tired and weary, we can have it later. I can understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. Wrap my arms around you, give your heart home. Take my yoke upon you, Yes, amen. Hallelujah. and walk here by my side. Let me hear your heartaches and dry the tears you cry. Never will I leave, never turn away. Keep you through the darkness and lead you through the day. If you're tired and weary, we can have it later. I can understand now it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. Wrap my arms around you, give your heart home. Tired and weary, we can have it later. I can understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. Wrap my arms around you, give your heart home. Mga iniibig, ating napakinggan ang napakinggan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lagi nating alalahanin ang dakilang Diyos kailanman hindi nagtatangin ng tao. Sino mang lumapit sa Kanya upang makalaya sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kasamaan. Sabagat ang sabi ng
mga baguhan, maging sa lahat ng ating broadcast viewers throughout the world. Kung nais pong ganap na makalaya sa lahat ng karamdaman, kasamaan sa mundong ito, kung nais yung tuluyang makamtan yung kalayaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po ang gaganapin nyo sa oras nito. Unang-una, yung pananampalataya sa nag-isang Diyos na buhay. Nasabi sa 10:17 ng Romans, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya po nakuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Inyo po napakinggan ang mga pinagpalang buhay ng pato kanina. Ang ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong ang maliit ng pananampalataya sa inyong puso, ito po inyong magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Pananampalataya, hindi mo pa nakita sinampalatayaan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kadulugdan ng ating dakilang sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakalan sa sumampalataya na may isang Diyos na siyang tagapagbigyan at nagsisihanap sa Kanya. Yun po yung pananampalataya. Pangalawa, yung makadiyos sa pagsisisi. Nasabi sa Gawa 3:19, mangagsisi at magbalik loob ang bawat sa inyo upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. At kung magkagayon, ay darating sa inyong kaginhawa na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya napakalaga ng pagsisisi. Pag nagsisi po tayo, ito po'y kumpletong pagtalikod sa buhay makasanlibutan. Iiwanan mo na yung dati mong ginagawang masama. At pag nagawa mo yung mga bagay na yun, darating sa iyong kaginhawa na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Karamdaman mo gagaling, magkaroon ka ng kapayapaan sa isipan. Tagapagmana ka pa ng buhay ng langham. Pero bago mangyari yun, ganapin mo ay ikatlong reglamentong kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nasabi sa Acts 2:38, Gawa 2:38, mangagsisi ang bawat sa inyo at magbautismo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob na Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po ay inilubog sa tubig, natantaglan yung karamdaman, mabigat na problema, sularin kasamang lulubog sa tubig, pag-ahon mo, naiwan na yun doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasanlibutan, makasalanan, iiwan mo na yun. Ang lakad mo ngayon, patungo na sa ating pinakamamahal na panahon. At pag nagawa mo yun, yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay. Babaptismohan ka ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Romans 8:9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang sino daw taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa kanya. So, paano ka magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang sa buhay? Kinakalan ay yung pananatili, pagpapatuloy, lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos at ibibigay ng mahal na panahon yung kanyang banal na Espiritu. Sa ating banal na inibig ng mga baguhan, mga bisita, sa ating webcast viewers, pakitaas po yung dalawang kamay. Pakipigitan po niya yung mga mata at mula sa inyong puso, gayahin niyo po yung aking panalangin na sasambitin. Kasama ng taus-pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon, ako pinagpapasalamat sa hapong ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At ang ako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo rin maging aking mahal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikami pong manalangin. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa paunang dalangin po namin minamahal, ginagalan, Pastor, Evangelista, Will Almeida, and Prophet of God, sa aming iniibig na mga kabayan ito, maging sa lahat ng aming webcast viewers, na tumanggap sa iyo sa oras na ito, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Hallelujah! Sulat mo kanilang pangalan sa katang buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kanilang mga labuhas. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan sa we pray. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang nasa sagawa, panapal tayo pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uwi, hindi po magpapabaptismo.
Sapagkat kung kayo hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo mawalan yung mga problema. So, balik sa pag-uwi nyo mamaya, isagawa nyo yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag-uwi nyo mamaya. Baon-baon mo nyo mamaya yung kapatawaran na nagmula sa Diyos, kagalakan, kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Babaptismo ka ng banal na Espiritu ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumag natin Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, sa ating mga prayer for the sick, ako mo binibigay buong pagkatan sa Brad Orton Preacher, Brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Tayo po mga mahal ay magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan, anuman ang inyong mga prayer request, tugunin ang ating mahal pa isimalang kaparaan. Magsisi po muna tayo mga minamahal. Mapagpala po namin ang mga Diyos na mapagpala sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Isus, sa unang dalangin na aming kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Wules, Brother Med, narito po kami muli sa iyong banal na paanan, mahal pa nagpapagbaba, nagsisisi, sa mga kami nasumpungan, sa aming pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami na aming po magawa lahat mong kautusan, mahal Panginoon, at upang maging handa sa araw na pagbabalik at habang kami nag-aantay sa dakilang araw ng aming katubusan, mahal Panginoon, magamit po rin po kami, mahal Panginoon, bilang ilaw at asin sa libutang ito, makapagligtas pa ng maraming kaluluwa, mahal Panginoon, sa pangunguna po ng amin na ginagalang magulang sa Beloved Virgin, lubos ang aming pasasalamat sa iyo. So at naglahan ka, mahal Panginoon, ating pangalaga ng aming mga kaluluwa pa sa tali ng aming pananampalataya hanggang sa araw na pagbabalik at may papangal pa ang nag-isang ebanghelyo, mahal Panginoon, makapangyarang ebanghelyo sa buong kinapalo Diyos, ang makalakasan, patuloy na kalakasan, mahabang buhay, at lahat mapagpapalang spiritual, physical, material, pagpapala na binubus mo po sa amin na mahal. Amin na ginagamal, Pastor Beloved. Lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amin na mahal, ilehans po natin ating mga sarili bilang point of contact, mga minamahal. Ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan may karamdaman. Hallelujah, kung yan po spiritual, marital, financial problems, nakataas, isa po nating kamay. Isipin po natin ating beloved, ang humble pastor, and time prophet of a loving God, naglehans po sa atin, sa lahat ng ating minamahal kapatiran, at sa lahat ng ating mga loved ones, at i-cast out po natin lahat ng mas mga espiritu karamdaman, ang problema, bisyo, demons of cancer, leukemia, carnality, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, ang kailangang bumabalik, cast out, in Jesus' name, be healed, we bless in Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng aming nadalangin. Sapat na rito ang iyong propeta, mahal na Panginoon, ang panalangin ay nakakabos sa iyong trono bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon ng lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating mahal na Panginoon mga kapaanan. Tayo po may mahal ay babanggit ang napakamakapangyarihang salitang hallelujah, praise the Lord, 3 beses, sabay lukso, mami na mahal. Sabay-sabay po tayo! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, Jesus! We love you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. At narito po tayo sa ating po mga announcements to our beloved or the preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Ralph Blanco. At mga minamahal, bago pang ating pong panalangin sa ating pagkatapos sa pamagitan ating minamahal na kapatid, beloved Brother Merly, my beloved co-preacher, beloved Brother Merly Eboy, muli patuloy po mga minamahal ang mga banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade sa lahat-lahat po ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat sa inyo po, sa mga baguhan po, sa inyo po mga bisita, at sa inyo po mga baguhan mga webcast viewers po namin, mga minamahal. Kindly po, inyo po do always watch our program po, ang ating pong live webcast po, mga minamahal. Ating banal na gawain po, every Wednesday from 12 noon up to 5 in the afternoon, and also every Friday from 12 noon up to 5 p.m. po, mga minamahal. At araw naman po ng linggo ay maghapon po ang ating pong pagpupuri. Yan po ay from 10 in the morning of Sunday up to 4 in the afternoon po. Mga minamahal, yung po ang ating live webcast po are held, mga webcast services po natin are held Wednesdays, Fridays, and Sundays. Nyo po ma-view, mapapanood nyo po through Facebook page JM Siam Central live stream, and also through our YouTube channel, JM Siam TV. You can also visit our website, www.jmsiam.com
jmsam.org at pwede rin po kayong tumawag sa lahat-lahat ay minamalang kababayang Pilipino at mag-isa madatihan po, pwede po kayong mag-request ng prayer po o nais po ninyo ng counseling, pagpapayo po, you can dial mga namal for prayer and counseling 8-372-9194 and 8-375-1148. The latter number is available po sa loob ng 24 oras. Sa mga nagnanais po magpapanalangit, magpapayo, mga mga inyo po matawagan siya buong araw po, 8-375-1148. Sa mga kababayan po namin na calling outside of our country, just add yung pong 02 na siya pong area code po ng Metro Manila. 028-375-1148 ating TV program po. Ang Jesus Miracle Crusade ay napapunod po tuwing Sabado ng gabi sa PTV Channel 4 which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour at pong TV Crusade. At sa larangan po ng radyo ang Jesus Miracle Hour at po yung mapapakinggan po ang ating pong radio program Lunes hanggang Sabado po sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi sa DZME Radio 1, 1530 kHz M-band on your radio dial. AM po yan, 1530 mga minamata. Sa inyo pong patuloy na pagbibigay, ninyo pong pledges, vows, ninyo pong mga tithes and offerings po sa ating pong church bank account, mga minamal. Those who would like to transfer, mga minamal, from the comfort of your own homes, kahit sa opisina nyo po, just in case you have no time to visit po ng bangko po sa ating church bank account, yan po isa Bangko de Oro. Sa BDO, if you ever wants the account name, is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or GMC. Transferring online po mga minamahal. Pero kung ngayon naman po, meron pong panahon na kayo po ay makabisita po sa bangko, mga minamahal, pwede na po yung direkta na isang 0 na lamang po, 03902-68577 and the acronym JMCIM mga minamahal. Wag lang po magkakamali nung numero po 03902-68577. Habang kayo po ay nagbibigay, patuloy po at po na ipapangaral ang buong katotohanan sa bilyon-bilyon mga taong wala pa pong Kristo sa kalapang mga pusat ka. Ganun na po karagdagan niyo po, kindly po niyo pong subaybayan ating central live stream at niyo rin po subaybayan natin pong official church social media pages po for fresh announcement. Tayo na po tumayo. Pumalakpak po tayo muli mo naman sa ating dakilang Diyos para sa dakilang revival po tinanggap ng bawat sa. At yun na po nga ibigay ang lahat ng panahon, kindly beloved brother, boy, dito na sa taas. Ating mahal na kapatid sa panalangin sa ating pagtatapos. God bless you po, beloved Doc. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. O Buddha, kilat mapagpala po namin Ama at makapangyarihan sa lahat o Diyos sa hapong ito. Kami po ay narito at nagpapasalamat kami sa tagumpay ng iyong pinagpalang banal na gawain. Sa una dalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. O Diyos, tunay kang dakila sapagkat pinagpala mo mo umagi sa mga baguhan na tumanggap sa iyo, Mana Panginoon. Nawa po, Diyos, ay patuloy na sila ay makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat po, Mana Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa, Mana Panginoon, sa lugar na ito na kung saan ay pansamantala po namin lilisanin. Subalit, O Diyos, ikaw ang isang patuloy mag-ingat sa bawat kapatiran na maglalakbay, pagdadrive na kalamang sasakyan. Saan man pundako, Mana Panginoon, sila uwi ay yung gabay at patnubay. Nawa, O Diyos, ang patuloy manguna sa amin. Ito po aming samot panalangin. Sa iyong pangalan ni Jesus, we pray. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.
Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata, oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that delivered thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Amen. Praise the Lord. God bless all po mga mahal. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord.